Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message! Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din sa akin. Kasi alam ko kung iba sa inyo ay talagang parang, alam nyo, kanina ho, nung nagsa-service at 12 o'clock, pag-pray nyo rin po ako, first time ko pong maka-experience na parang natutulog din ako. Naalala ko bigla ho yung mga natutulog. Sa akin, naintindihan ko na ako nga nagsasalta, inantok eh. Kayo pang nakaupo, di ba? Kaya we really need to pray for one another. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. You know why? Because we're doing a series on Jesus Unboxed. Bakit po importante itong series na ito? Alam niyo, lahat ng reliyon, tinuturo po ang patungkol sa Diyos. Tama, mali? Kaya ho yung God, naging generic term na yan. Yung God na yan. It became a generic term na basta sinabi mong Diyos, yung object of worship, God yan. But what makes Christianity so distinct is this. Hindi lang, yung identification ni Kristo, napaka-importante because the moment you put in Jesus Christ into the picture, pag pinasok mo na si Jesus sa larawan ho ng pagsamba, dyan na nagtatalo-talo ang tao. Kaya napaka-importanting makilala natin itong regalo ng Diyos na ito. Because for God so loved the world that He gave His only Son. Because of His great love for all of us, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Itong regalo na to, as we are unboxing this gift, kailangan siya makilala. Kaya ang series natin, yung goal ng series natin is to know Jesus Christ. Bakit? Sabi nga ni Jesus Christ when He was praying, this is eternal life that they may know you, the only true God. Hindi siya natapos doon. Para magkaroon kaagad ng distinction that this is not just any other God or any other gods. This is the God, and look at the words, and Jesus Christ whom you have sent. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Yung si Jesus at yung Diyos na sinasabi nito, hindi siya, if you accept God and reject Jesus, you are not worshiping the God of the Bible who created the heavens and the earth. Pag yun pinaghiwalay mo, hindi yun uubra. Ngayon itong tanong, hindi basta Jesus lang. He must be the Jesus of the Bible. Kaya ang bait ng Panginoong Diyos kasi binigyan niya tayo ng gospel, the Gospel of John. At itong gospel na ito ay sinulat ng alagad ni Kristo na ang primary reason is for us. Sabi niya, therefore, many other signs. Kaya, hindi lahat ng signs na mababasa niyo sa ibang gospels nandito. Bakit? Kasi specific lang yung purpose ni John. Sabi niya, but these have been written, kaya ito nasulat, so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Yung buhay na yan, nasa pangalan ni Jesus. Kaya hindi basta Jesus. He must be the Jesus based on the Bible. At ang ganda, inspired by the Holy Spirit, John the Beloved wrote this gospel. So meron tayong batayan. So may mga 7 to 8 signs na binigay si John the Baptist dito. Ay, si John, not John the Baptist. John the Beloved. Iba si John the Baptist, iba si John the Beloved. Ngayon, itong si John, kaya ginamit ni Bradford, napakaganda ni Pastor Jonathan Bradford. John the Apostle, ibig sabihin John A. John the Baptist, John B. Okay ba yun? So, mas madali natin maalala, no? Now, ito ho, tingnan natin. So, itong Jesus na ito, buti na lamang, when John the Beloved, or John the Apostle, wrote about Jesus, dun pa lang sa unang kabanata, kitang-kita na natin kung sino si Jesus. Pakinggan natin. Who is Jesus of the Bible? Based on John, chapter 1 lang. Review lang naman to. He is God. Part of the triune God. Kaya sa simula pa lamang, in the beginning was the Word. And the Word was with God. So definitely different from God. And the Word was God. He in the beginning was with God. Doon pa lang sa simula, ang linaw na kagad. Itong salita na ito ay nandoon na nung nilikha ang buong kalawakan ng buong mundo. At sunod, sabi niya, at yung salita na yan, kasama ng Diyos. At ang salita na yan ay Diyos. At ang napakaganda, sinabi sa yung salita na yan, nagkatawang tao. So napakaliwanag po, hindi lamang siya Diyos, He is the Creator. Kaya sabi ng Bible, kung naalala niyo, all things came into being through Him.
And apart from Him, nothing came into being that has come into being. Naintindihan niyo po ba yun? Sa Tagalog, walang bagay na nalalang kundi sa magitan niya. At lahat ng nalalang ay nalalang sa magitan niya. Paulit-ulit po yun. Just to put emphasis that Jesus is the Creator. Ngayon sabi nyo, di ba tatlo sila? Yes! God designed it and through Jesus, He made it. Nagkakaintindihan po, kaya sabi ng God, let us make man in our image. When God the Father said, let us make man in our image, Jesus made the man. Nagkakaintindihan po, parang contractor yan. Siya yung contractor, si God yung designer. They are both, they are not working separately. Lagi lang ho yung tatlong yan magkakasama. Hindi yan tritheism, kasi ang tritheism, magkakahiwalay, mag-aaway-aaway pa yan. Pero ang Trinity, they are one in three person. Magkaibang usapan yan. Kaya mapapansin nyo, whenever they work together. When Jesus Christ started the ministry, anong ginawa niya? He was baptized, and the Holy Spirit came in a form of a dove. Then God the Father spoke, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So doon pa lang maliwanag na kaagad that there is Trinity. Kaya sabi ng Bible, baptize them in the name, singular, of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Distinct from each other, but it must be immersed totally in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi mo mapapaghiwalay. Now, ituloy tayo. He is the light, He is the life. Sabi niya, He is the life and the light of men. John 1 pa lang yan. He is, hindi pa ito. He gives those who receive Him the right to become God's children. Because not everybody received Jesus Christ. Many people reject Him. Even at the time when He came here, ang daming tumanggi sa Kanya, hindi siya tinanggap. But for those who receive, He gave them the right to become God's child or God's children. He became a man. He is greater than John the Baptist. Naalala nyo, sabi ni John the Baptist, kahit na siya po ay propeta o siya po yung who will prepare the way of the Lord, sabi niya, I'm not worthy to untie His sandals. Ano sinasabi ni John the Baptist? Hindi nga ako karapat-dapat maging pinakamababang alipin sa harapan ng Panginoong Diyos. Ang taas ng kanyang tingin kay Jesus. Anong nakakalungkot sabihin na maraming mga quote Christians, ang baba ng tingin nila kay Jesus. Para hubang parang ordinaryong tao lamang. Nang pag-isipan niyo mabuti, He is the source of grace and truth. Tapos hindi lang yun. He explains God. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. He is the baptizer of the Holy Spirit. He is the Rabbi, the Messiah, the one Moses and the prophets wrote about, Jesus of Nazareth, Son of God, Son of Joseph, King of Israel, Son of Man, Stairway to Heaven. Look at this. Sa dami ng mga titulong ito, maliwanag na kagad na itong si Jesus, hindi ordinaryong tao. Nasusundan po. Okay po ba yan? Hindi nga natin ma-memorize lahat ng titulo. Sino nakaka-memorize? Ako nga, nilagay ko na sa PowerPoint, hindi ko memorize. Sa dami ng titulo na yon, pero itong mga titulo na ito, nagpapatibay na si Jesus ang nagpaganap ng lahat ng mga propesiya sa lumang tipan. He fulfilled the Old Testament prophecies just to make sure that those who believe in Him will not be believing on something that has no basis. Kaya napaka-importante ito, yung pananampalataya natin, may basihan. Hindi yan parang leap of faith, na parang bahala na. Hindi ho. May basihan. Hindi pa pwede sabihin mo, basta, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Kawawa ka naman. Hindi mo naintindihan, wala. May basihan ba yung pinagsasabi mo? Nung pinanganak ka, sa totoo lang, wala kang pinaniniwalaan. Tama, mali? Meron ba dito, nung pinanganak siya, nagdadasal na siya. Nagpupo. Wala pa. Wala pa tayong pinaniniwalaan. Kaya nga ho, napaka-importanting maintindihan natin na hindi tayo basta meron tayong basihan. Now, just in case, kasi siyempre, hindi ho kayang gagapin ng isip Paano yung tatlo naging isa? Parang kasi tayo po may bilang tayo, numerical Tatlo, isa, ang gulo-gulo niyan, hindi kaya ng utak ko yan. Tama yun, hindi mo talaga kakayanin. Kasi pag kaya mo, baka Diyos ka. Naunawaan po? Ngayon, pero ito lang po may mumungkahi ko sa inyo. Because we belong into one body and we want to help each other. Anong gustong paunawa sa atin ng Diyos? Listen to this. Ito kung may tanong ka, huwag kang mawalang bahala. Huwag kang maguluhan, huwag kang matata. Kung may tanong ka, magtanong ka
ka sa iyong D-group leader. Okay ba yan? Kung wala ka pang D-group, humanap ka. Available yan dito. Ngayon, kung tinanong mo yung D-group leader mo, at hindi mo pa rin ma-appreciate yung sagot niya sa'yo, umattend ka ng inyong area gathering. Kasi yung mga D-group na yan, may area yan. Punta ka sa area gathering, tanungin mo yung area pastor. Okay ba yan? Kaya pag hindi mo pa rin gusto yung area gathering, yung area pastor mo, hindi mo pa rin type yung sagot, umattend ka ng GLC. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Para maunawaan ninyo, there are so many resources available just to really know Jesus. Tandaan ninyo, it's not about a knowledge or intellectual knowledge of Jesus. It is an experiential, intimate understanding of who Jesus is. Okay ba man? Hello? Hindi tayo kontento. Alam ko yun sa Bible. Hindi. Ang tanong, close ba kayo? Hello? Talaga bang ganun kayo magkakilala? Yung close na close kayo? Nagkakadinan tayo. Kasi yun ang salitang no dito. Kaya marami po, pansin niyo, pag close kayo, at halimbawa lang, nabanggit niyo, halimbawa, ka-close niyo yung tao. Uy, alam mo, narinig ko si Pastor Peter magsalita, ang galing. Talaga! Friends kami! Tama? Excited ka? Tama? Hello? Hindi kayo excited? Friends kami! O, halimbawa, nabis ko nabanggit, ang bait talaga ni Jesus. Talaga? Close kami eh. Di ba? May excitement. Pero pag walang excitement, it only means di kayo close. Layo kayo. Hello? Kaya mapapansin niyo, pagbasa pa lang ng Bible, ewan ko kung meron kayong ganong pakiramdam, ako po sobrang excited, kakatuwa, sarap naman ito. Bakit? May close close. Naintindihan? Pero pag nagbabasa ko, nasa alon, babasa ka pa ngayon. Nako, walang dikit. Layo, hindi ma-feel. Naintindihan? Hindi ma-feel. Kaya ito po yun. Kaya importante itong aralin na ito. Now, just in case, tinanong mo na sa area pastor, umattend ka ng GLC, hindi mo pa rin maintindihan. Magpakumbaba ka na. Bakit? Kasi, itong sabi ng Bible, walang human logic can really help you to know Jesus. Blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Unless God Himself will reveal Jesus to you, hindi mo siya makikilala. Kahit anong logic pa yan, kahit ano pang interpretation, kahit ano pang paliwanag yan, hindi mo siya matatanggap. Nagkakanindihan. Kaya po tuwan-tuwa po kanina, pagkatapos ko po magsalita nung unang service. May dalawang mag-asawang Amerikano. Sabi sa akin, Pastor, tinagalog po ako kasi alam nilang hirap na hirap ako kaninang English eh. Tinagalog ako. Alam mo ba, yung pinag-pray mong anak ko, yun po nung pang panahon sa St. Francis matagal na ho yun. Sabi niya, naalala mo yung anak kong inampon na makulit, talagang ayaw niya kay Jesus. Kahit sinasabi niya, ayaw niya kay Jesus. Sinishare namin, ayaw pa rin kay Jesus. Sabi niya, bakit? Basta, ayoko. Sabi ba ganyan? Alam mo, nagulat kami. Pina-attend namin ng sports, camp. Mamayang konti, takang-taka kami, ang saya-saya, ang bait-bait, hindi na makulit. Ano nangyari? Sabi niya, tinanggap ko na si Jesus sa puso ko. Bigla silang lahat, bigla siya. Sabi niya, paano nangyari? Basta. Alam niyo po kung nangyari, ganito pa yan. Magkapatid sila. Pinasusulat, pinadodrawing sa puso kung nasan si Jesus. Yung kapatid, dahil Christian, nilagay si Jesus sa gitna ng puso. Eto siya, nilagay niya rin sa gitna. Kinopya Kinopya. Sabi nung teacher, alisin mo yan. Wala naman si Jesus sa puso mo Hindi mo naman siya tinanggap pa Natulalapot, binura. At pagkatas binasa yung Bible, pagkabasa ng John 3:16, tinanggap si Jesus at naging totoong si Jesus nasa puso niya na. At siya'y nagbago. Kapatid, yun ay isang bagay na hindi saklaw ng normal na kaisipan ng tao. Maliban ang Diyos ang magbunyag sa kanyang sarili sa atin, hindi natin siya makikilala. Nagkakaintindihan po tayo.
garantiya na kapag like ka nagbabasa ng Bible, makikilala mo si Jesus. Unless you humble yourself and say, God, open yourself to me. Kaya maging sa mga salos pagtitipon na ganito, mapapansin nyo, hindi lahat po nakakarinig sa Panginoon eh. Maliban din, prepare themselves, Lord, please, maawa, buksan nyo pong isip ko, buksan nyo po ang aking puso nang makilala kita. Kayo iba ho, pansinin nyo, hindi pa nagsisimula, tulog na. Dahil pagod. Hindi ko naman po sinasabing lahat na natutulog ay masamang tao. Walang masamang tao dyan. Nagkataon pagod lang. Pero what I'm saying is this, if you really want to know God, be humble and submit yourself to Him. Amen? O, amen po? Now, tuloy na tayo. Kaya ang topic natin ngayong hapon is Jesus is God, pray to please Him. Ito po ay preparasyon natin for our prayer and fasting. Now, para paalala ko lang sa inyo, sa Wednesday, tuwing gabi, magtitipon-tipon tayo dito. Alam nyo, it pleases the Lord for His people to gather together in unity. So magkakatipon-tipon tayo dito, then we will worship the Lord together. 7:30 ang start, agahan na ninyo kasi para hindi kayo mahirapan sa parking. Ngayon, kung nagko-commute kayo, walang problema. Hindi nyo problema ang parking. Okay ba? So just come here. Now, ito pong importante. Maaring isip nyo, wow, hindi ako marunong mag-fast. Binigyan kayo ng booklet. Basahin natin ha. Andyan yung guidance para alam natin kung anong gagawin sa ating pag-aayuno. Tutulungan tayo, meron pa rin mga devotional doon. Okay po? Okay po ba yan? Now, kung sakaling nahihirapan kayo pumarito dahil malayo sa inyo, meron tayong mga outreaches at meron din po service tuwing gabi, sabay-sabay po tayo doon sa outreach natin. Kung taga Marikina kayo, may CCF Marikina. Kung taga kayo, Masinag, merong Masinag. Ang dami po niyan. Ngayon, kung sakali pa rin, hindi nyo talaga mapunan yung pagkakataon dahil talagang malayo-malayo kayo. Kung may internet kayo, pwede kayo sa internet. Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-live stream, ha? Iba sa inyo, nagla-live stream at isip nila, nakapag-service na ako. Ang ginagawa ganito, habang naghuhugas ng plato, nakikinig. Habang nagluluto, nakikinig. Hindi ganyan ang pag-live stream. Ang pag-live stream ganito, habang nanonood ka, pag sumamba, sumasabay ka sa pagsamba. Pag nag-pray, sumasabay ka sa pag-pray. Parang nandito ka din. Okay po ba yan? Parang malungkot kayo Tapos parang ka rin nag-pray, kasama dito. Ngayon, pagka nagtanong yung nagsasalita, sasagot ka din. Para ka talagang nandito. Kasi kung nagla-livestream ka, habang naghuhugas ka ng plato, wala rin yun. Parang ginagawa mo lang pandagdag yung pakikinig mo. Ngayon, hindi mo maririnig ng buo. Kaya magtataka ka ganito. Naglugas ka, ano nga sinabi? Hindi mo ma-rewind. Kasi live stream Tama? Hello? Andyan pa kayo? Kaya, ganun mo, para ma-benefit natin yung pagsamba together as one body wherever we are, let's do that. Okay? So, balik tayo dito. Sabi natin, as in preparation for our prayer and fasting, Jesus is pleased when we are focused on praising His Father in prayer. Para mabigyan ko na kayo ng overview ng ating pinag-uusapan. And Jesus is pleased when we are honest with Him in our prayer. Now, meron pong isang journalist na na-assign po sa Jerusalem Bureau of his newspaper. Nagkumuha siya ng apartment overlooking na tinatawag nilang Wailing Wall. Familiar kayo sa Wailing Wall? Ito po yung tinatawag ng Western Wall kasi sa Kronika, yung prayer po ni Solomon, na sandaling sila po ay mahiwalay sa Diyos, yung pong sa templo sila magpe-pray. Kaya kahit saan sila, meron sila tinatawag na direksyon kung saan yung temple. Naalala niyo si David, he was praying towards the temple. Naalala niyo pa po yan? Okay. Ngayon ito po, nagkataon po, sira na yung temple sa Jerusalem. May natira pa pader. Nung pinakabakod, hindi yung temple, bakod lang. Ang tawag doon ay Western Wall. Nando doon ngayon yun. Doon ang tinatawag lang Wailing Wall. Kaya yung mga Hudyo, doon nagpe-pray. So napansin ng mama, overlooking the apartment, overlooking the Wailing Wall, napansin niya yung mama, everyday. Pupunta doon magpe-pray, tapos aalis, tapos babalik magpe-pray na naman. Sabi niya, kailangan matanong ko to, baka meron akong maisulat, baka sa magitan ng mamang ito. So, nilapitan niya. Sabi niya, Ma, napansin ko, araw-araw nagpe-pray ka dito. Umaga, tanghali, at gabi. Anong pinagpe-pray mo? Sabi niya, pinagpe-pray ko unang-unang kapayapaan ng buong mundo. Ang pagkakapatiran ng bawat nilalang.
Grabe ah. Tapos aalis ako, magtsatsaa, at babalik ulit para manalangin ulit. Ipinagpe-pray ko naman na mawalan na lahat ng sakit sa buong daigdig. At pagkatapos sabi niya, wow, ang tindi niya na. Parang daman-daman niya yung sincerity ng mama at saka yung persistency. Gano'ng katagal mo na itong ginagawa? Mga 20 o 25 taon. Ang tagal naman! Grabe! Sabi niya, ano naman ang pakiramdam nang nananalangin ka ng gano'n ng higit na 20 taon? Pakiramdam? Yun, parang kausap mo yung pader. Tinulugan niyo ako. Alam niyo, yan ang malungkot na realidad sa marami. Kaya frustrated ang maraming tao sa kanilang panalangin. Kasi tuwing nananalangin sila, pakiramdam nila, para lang silang nakikipag-usap sa kisame. Para bagang, Lord, nakikinig ka ba? Alam niyo, dapat yung maintindihan ito, isang bagay na ito, if you belong to Jesus Christ, yung panalangin mo is as effective as the prayer of the pastors. Hindi po totoo na kapag kayo nananalangin, hindi papakinggan ng Diyos. Pag yung pastor, pagkikinggan. Kaya iba natutokso, magpapapray sa pastor. Ulitin ko, hindi masamang magpapray. There's nothing wrong to pray for one another. Pero, kung inilalagay mo yung pananampalataya mo doon sa pastor para sagutin ang prayer mo, nagkakamali ka. Dahil if you belong to Jesus, you too are a child of God, and God listens to the prayer of His children. Amen po ba? Hello? Kasi ang panalangin natin ay hindi base sa kung anong ginagawa sa buhay. It is based on Jesus Christ, the way to the Father. His righteousness makes us acceptable before the Lord. Kaya nga gusto nyong ma-encourage para maintindihan nyo lang. Kung magpapapray kayo para sa mga may sakit ninyong kamag-anak at ilalapit nyo sa akin, naniniwala kayo na sasagutin ng Diyos yung prayer ko, sasabihin ko na kagad sa inyo, wag! Lahat halos ng pinag-pray ko, namatay. Ba't ko ito sinasabi? Kasi yung pananampalataya dapat hindi sa akin, sa Lord. Naintindihan po? Because God will heal not because of me, but because of Jesus. Nagkakaintindihan? Pakisabi sa tabi mo, magising ka. God answers your prayer because of Jesus. Bisingin mo! Kapatid mo yan, tulungan mo siya. Huwag mo sampalin. Nakita ko pag magkakapatid, uy, gising na ako. Hindi, magtayo-tayo lang. Tandaan mo ito ha, God answers our prayer because of Jesus. Now, paano yan? Now, tingnan ho natin ang kwento. Tingnan niyo po ng mabuti. Sabi ng Panginoong Diyos, ganito, wala pang nakakita sa Diyos. Kahit sa anong pagkakataon. Yaon lamang kaisa-isang, yung pong kaisa-isang anak ng Diyos na nasa kandungan ng Ama. Siya ang nagpaliwanag sa Kanya. Now, listen to this. Yung word na nagpaliwanag, yan ay sa Greek word na exegete. Yung exegete, ginagamit yan sa hermeneutics. Alam niyo hermeneutics? Yung po yung science or agham ng pag-aaral kung papaano maunawaan ang Biblia. Okay? Ang ginagawa po, pag sinabi mong exegete, nilalabas mo yung message mula sa passage, ilalabas mo yung message. Okay? Ibig sabihin, hindi ka nag-iimbento ng message, kinukuha mo lang mula sa Bible, papalabasin mo lang. Yung tawag namang eisegesis, kung narinig nyo na yun, para madagdagan ng ating pagkaunawa sa technical na pananalita, nilalagay mo yung message dun sa Bible. Nakakaintindihan po? Kahit hindi sinasabi ng Bible, nilalagay mo doon, ipinipilit mo na yun yung message. Dahil na unang message, pinasok mo doon. Ang sinasabi ni Jesus ganito, siya ang nagpapalabas sa Diyos. Siya ang nagpapaliwanag sa Diyos na hindi nakikita. Kung gusto mong maunawaan ang puso ng Diyos, Ama, tingnan mo si Jesus. Siya ang explanation, siya ang paliwanag tungkol sa Kanya. Nagkakaintindihan po tayo? So if you want to understand how good God is, then look at Jesus. If you want to understand how powerful God is, look at Jesus. That's the point. Kaya ho, itong napaka-importante, kung gusto mo malaman kung anong ginagawa ni Jesus, ginagawa ng Diyos, tingnan mo si Jesus. Now, tingnan niyo po ito ha. Yung nung John chapter 2, last week, pinag-aralan natin ang yung turning the water into wine. Tama? Tama ba? Kung papansinin ninyo, yung kwento na yan, pinakita ho bilang isang unang tanda or sign
na si Jesus ay Kristo at anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Nakita natin ang kalwalatian ng Diyos na si Jesus o ang Diyos ay hindi cosmic KJ. Bakit? Kahit sa handaan sa pista, hindi niya hinayaan na mapahiya yung mag-asawa nang mawalan ng alak. Siya pa nga ang nagdagdag at naglikha ng alak para yung kasiyahan magtuloy-tuloy. Kasi maraming tao, ang tingin nila sa Diyos, KJ, kapag masaya ka, palulungkutin ka niya. Hello? Nagkakanin tayo? May mga taong ganyan. Pag gising lang, ang buti ng Diyos. Aba, masaya ka, ha? Bibigyan kita ng problema. Ganon tingin nila sa Diyos. Hindi ganon ang Diyos. Ang Diyos ang hangarin niya sa kanyang tao ay para maging masaya. Upang ikaw ay mag-enjoy sa buhay. Kaya sabi niya, I came to give you abundant life. A life to the fullest. Hindi po yan dami ng mga bagay-bagay sa lupa, kundi yung madama mo, yung kapuspusan ng buhay. Kasi totoo lang kahit mayaman ka, lahat sagana ka na sa salapi, pag hindi puspos ang buhay mo, hindi ka pa rin masaya. Naalala ko, napanood ko meron ako nabasa yung Chino na namatay, bilyonaryo. Namatay, iniwan niya lahat yung yaman niya. Alam niyo kung ano nangyari sumunod? Yung asawa, pinakasalan yung driver. Alam mo sabi ng driver, sa buong akala ko, nagtatrabaho ako sa boss ko. Yung pala, pinagtatrabuhan ng boss ko, ako. Hindi niya nakuha. Ano nangyari sa inyo? Hindi kayo ganyan dati, Nakuha ninyo? Okay. Terribly. Okay. No. So, ito po yung, makita, itong Diyos na to, hindi cosmic KJ. Now, ito po yung Diyos na willing to listen to our request, willing to listen and to deliver us from shame. Alam nyo, kahit ano pang naging pagkakamali mo, na nailagay ka sa kahihiyan, remember this, you have a God willing to save you from your shame. Nagkakaintindihan? Provided, etong sabi ni Mary sa mga servants, do whatever He says. Nagkakaintindihan tayo. Kahit ano pa po, minsan ang dami natin lalagay tayo sa alanganin. Kahit ano pa yan, God is willing to save you. Just do whatever He says. Okay po? Now, ito pong napakaganda. Tuloy na tayo ngayon. After this, He went down to Capernaum. He and His mother and His brother and His disciples, and they stayed there a few days. Then, the Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. Ano na mangyari doon? He found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves and the money changers seated at their tables. And He made a scourge of cords and drove them all out of the temple with the sheep and the oxen, and He poured out the coins on the money changers and overturned their tables. And to those who were selling the doves, He said, take these things away. Stop making my Father's house a place of business. Ano napansin ninyo? Di ba sabi niya, mula sa turning the water into wine, bigla ho siyang napunta sa Capernaum. Ilang araw siya nanatili doon? Few days. Pero mapapansin nyo, pagkatapos pumunta na siya sa Jerusalem. Bakit hindi nagkwento si John ng mga nangyari sa Capernaum? Bakit dumiretso na kagad sa Passover? Bakit doon na kagad sa temple cleansing? Bakit doon na kagad siya? Dapat sa dami pang mga araw na lumipas, bakit hindi niya kwento ano nangyari sa Capernaum? Kasi ganito yan. Itong si John, meron siyang layunin. Gusto niyang ipakita sa atin ang kompletong larawan ng Diyos. Since Jesus is the picture of the heart of God, pinakita niya, ito yung turning the water into wine, at the same time, ito rin yung Diyos that will clean the temple. Nakuha niyo po, ito po ay parang isang istorya, bagamat mukhang magkaiba, pero isa lamang. Nagpapahayag ng authority ni Jesus. Pansinin niyo, dito sa kasalan, nakita ninyo si Jesus comforting the host and the guest. Pero pagdating sa cleansing of the table, here, disrupting the celebration. Nagkakaintindihan po? Dito, filling the table with wine. Dito, turning the table over. Kasi ang tingin ng maraming tao sa Diyos, parang ang Diyos mabait yan, maunawain yan, kaya imposibleng may impyerno dahil mapagmahal ang Diyos. Hindi mo nakikilala ang Diyos. Ang Diyos,
Bagamat mabuti, nakikinig sa panalangin, siya rin ay hindi pumapayag sa kasalanan. Para magkaroon ka ng buong larawan ng Diyos. Hindi ko ang Diyos parang malamyan na parang wala siyang magawa sa kasalanan. Hindi. God has a day of reckoning. Sa madalit salita, may araw ng pagbabayad at ang Diyos, kaya niyang gawin. Yun ang picture na pinapakita ni Jesus. Naunawaan po natin. Now, tuloy tayo para makuha natin ng mabuti. Gusto niyang mapaunawa sa atin na siya ay Diyos at kailangan, when we pray, it pleases Him. Now, look at this. And He found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves and the money changers seated at their tables. Ano ba nangyayari? Now, para maintindihan ninyo, Passover celebration, para tong Independence Day celebration. Noon, dahil sila nagdiriwang, within 24-kilometer radius, lahat ng lalaki required to go to Jerusalem to offer a animal perfect, unblemished. Nasusundan. Ito ngayon, mga 200,000 na katao ang naninirahan sa Jerusalem. Kung pupunta yung mga lalaki doon, at siyempre dahil ito'y celebration, maging mga hindi required pupunta din to celebrate along. So dumadami ang tao, maabot ng 2.4 million. Okay, nasusundan natin? Approximately. Eto na. Kung mayroong ganong karaming tao, anong gagawin mo? Pagkakataon ng kumita. Tama ba? Itong pinaka-practical na pagkakataon na gumawa ng negosyo dahil napakaraming tao, daming kliyente. Yun ang ginawa ng mga pare. Itong mga saserdote na to, yun ang kanilang ginawa. The religious leaders, they took advantage of the celebration. Alam nyo, ginawa lang, naglagay sila ng mga tindahan. Pag sinabi niyang temple, referring to Herod's temple, ganito yan. A picture of grandiose, as a picture ng talagang grabing yaman. May gold, may silver, at mga talagang riches. Ngayon, itong temple ito, doon sa court dito, di ba, ito yung temple, buo. Doon sa court of the Gentiles, diyan sila nagtitinda. Diyan sila nagtitinda. Ngayon, kung ikaw yung mag-offer ng animal sacrifice, na walang sugat, walang anumang bahid ng dumi, ibabiyahe mo 24 kilometers. Biro yun. Kaya, ang ginawa lang, nagbigay sila ng serbisyo. Hindi mo lang kailangan magdala ng hayop, bilhin mo na lang sa amin. Tama ba? Tanong ko, masama ba yun? Hindi! Para sa kabubuti ng mga worshipers yun. Parang katulad din natin. Gusto natin komportable tayo, binigyan kayo magandang upuan. Tama? Masama ba yan? Hindi! Nakakasama lang pag nakatulog ka. Tama ba? Ganito rin ang nangyari. Sorry tulog ka lang. Pero, ganito yung nangyari. So, ito na. Ang problema, yung binebenta nila, sobrang mahal. Yung 7 pisong kalapate sa labas ng templo, 700 piso ang kalapate sa loob ng templo. So, ang gagawin nila, hindi sila tatanggap ng anumang dala mo. Kung dala mo, i-inspeksyonin nila. May bayad yung inspeksyon. Ngayon, titiyakin nilang hindi papasa yung hayop mo para bumili ka sa kanila. O di, ang laking, tapos hindi lang yun. Di ba, naalala nyo, mayroong palitan ng pera. Para saan yun? Yung Roman money, dahil mayroong mukha ni Caesar, hindi pwedeng i-offer sa temple. Kailangan paltan ng temple money kasi yun ay imahin ng maling Diyos. Ang problema lang, bawat isa magbabayad ng 19 shekels, pero pag pinapalit mo yung pera mo ng Roman money to temple money, magiging doble yun. Magiging 38 shekels. Naintindihan natin? Naunawa natin? Sobrang laki. Pinagtutubuan nila ng mabuti. Naku, napakaraming ganyan kahit sa churches. Huwag kayong magulat, meron ako nabasa. Yung pastor, sabi niya, kung gusto niyong pumasa sa exam, bilhin niyo itong ballpen ko. Pinag-pray ko na ito. At papasa kayo. Ngayon, gusto niyong perfect, doblehin niyo bayad. So, kapag klase rin to. Ngayon, makikita niya, marami rin yan, yung nagbibenta ng panyo. Itong panyo na ito, anointed ito. Di ba? Naalala nyo? Kung gusto nyo, ipahid nyo to, tanggal ang pimples niyo. Sabi niya, eto, itong payong na to, be-bless kayo ni Lord, baliktarin mo lang. Bubuhos ang pagpapala. Ano ka ba, umuulan, baliktad ang pagpayong mo, naipon ng tubig doon. Ang daming kalokohan, pati langis, ang daming binibenta, kung ano-ano. Ang dami. Alam nyo, naging negosyo na, kaya nga po dito po, gusto ko nung maging warning to sa inyo. Sa anuman D-group ninyo, kapag yung leader ninyo nanghihingi ng pera, sabihin nyo sa amin, isumbong nyo sa amin, nang sa gayon, makausap namin at hatian kami. Joke lang. Kasi masama yun. Hindi dapat nininegosyo mga bagay na yan.
Nakuha natin? Napakasama nun. Kaya ito, problema, nangyayari po yan doon. Kaya ito namang ang Panginoon Jesucristo, siyempre, ano gagawin mo? Nagalit, katinan nyo. And He made a scourge of cords, drove them all out of the temple with the sheep and the oxen, and He poured out the coins of the money changers and overturned their tables. Now, sa mga napapanood yung palabas tungkol kay Jesus, anong ginagawa nila? Parang nagwawala si Jesus. Hindi totoo yan. Hindi ganyan ang kwento niyan. Si Lord, hindi pwedeng magwala. Bakit ko nasabi yan? Kasi itong description itong whip of cord na yan, yung cords na yan, yung whip, gawa yan sa ganitong klaseng halaman, parang dayami. Okay? Ang tawag dyan, reed, para siyang tambo. At sabi ng Biblia, He will not quarrel, nor cry out, nor will anyone hear His voice in the streets. Pakipasok niya. In the streets, para maintindihan ninyo, parang ganito yan. Kasi wala tayong ng rust. Parang dayami. Ito na yung pinakamalapit. Okay? Gumawa siya ng ganito, binaghibla-hibla niyang, pinagano-ano niyang ganyan. Basta ganon. Para ito na yung ito ba naman, makakasakit ba naman to? Siyempre, ang utak natin kasi pagka sinamon, latigo yun. Ang isip ko agad, yung buntot ng pagi. Di ba? O kaya, yung balat, talagang matinding talagang masasaktan ka. Ito, ginawa niya ito, hindi para saktan ng tao. Ito ay para paalisin yung mga hayop. Siyempre, papaalisin yung hayop, di ba? Pero hindi para manakit. Naintindihan po natin. Hindi niya naman, sabi niya, tanggalin niyo na itong mga kalapati na ito. Hindi niya binuksan yung kalapati, magliparang kayo dyan, bahala kasi po. Hindi ganoon. Hindi siya para manira. Kasi, tandaan ninyo, ayaw ng Diyos na pag nagagalit tayo, nagkakasala tayo. Hindi mo kailangan manigaw. Kaya lang ako na parang sumisigaw ang dating kasi ang laki ng grupo na ito. Parang natatakot ako na hindi nyo marinig. Kaya iba na ito, kakatulog na. Pakinggan nyo Alam, tunto ako kasi yung bagong presidente natin, yun ang expression, yung kalmado ba? Sabi niya, huwag nyong sirain ang aking bayan. Papatayin ko kayo. Di ba? Kalmado lang, di ba? Hindi kailangan magsisigaw. Di ba? Sa English pa nga sabi niya, do not destroy our young people. I will kill you. Di ba? Nakuha niyo yung sabihin. So, again, hindi ko sinasabing ganun si Jesus, I will kill. Hindi ganun. Ang Panginoon, when He was there, hindi niya para sirain at takutin yung mga talagang, pero surprisingly, they were all driven out of the temple. Di ba? Ngayon, pag sinabi mong turn the table, overturn the table, hindi naman kailangan magwalang talagang hahagi sa gano'n, di ba? Hindi. Parang i-turn the table like closing the shop. Nakapunta na ba kayo sa Jollibee pa magsasara na? Tiniturn niya yung table na ganyan. Kasi sabi na, tapos na mga pagbebenta, close na ang shop. Naintindihan po natin. Ngayon, bakit po ito pinapakita ng Diyos? Kasi, itong mga tao na to, they were not running because of the whip. Obviously, they will not because it will not hurt them. They were running because they sensed the authority of Jesus Christ when He came in. It is a picture of Malakay na ang sabi ganito. Tingnan niyo Behold, I am going to send my messenger and he will clear the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to His temple. Now, ito yung description ng pangalawa. But who can endure the day of His coming? And who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire and like fuller's soap. Parang wow, parang dumating na yung may-ari ng tahanan. So parang alam niyo, parang nagkakagulo yung mga tao. Then all of a sudden, dumating yung may-ari ng bahay, takbuhan sila kagad. Para maintindihan ninyo, when you saw a person with authority and you're doing something illegal, obviously, you will run. Parang sa baklaran, ikaw ay illegal vendor. Biglang dumating yung police. Magpapaputok ba yun? Bam! Ganun ba? Pagdating pa lang niya, takbuhan na yan. Takbuhan na yan. Kasi they know this person is a person of authority who will drive them out. At yun na exactly na nakita nila kay Jesus. This guy, in his looks, talagang he is a man of authority. Kaya nga ang tanong nila nung pagkatapos nila magtakbuhan, bumalik sila Saan galing yung naramdaman naming kapangyarihan mo? Karpintero ka lang, anak ka lang ng karpintero Parang ganun sinasabi niya, give us a sign, where did you get that authority? That we felt from you. Yun yung verse 18. Saan yan? Basa niya sa verse 18, sabi niya, the Jews said, what sign do you have? Show us your authority for doing these things. Parang sinasabi niya, yung ginawa mong ito, anong kapangyarihan mo? Bakit napasunod kami? Bakit parang nagtakbuhan kami? We sense the authority coming out from you. Yun ang Jesus.
He is a man of authority. Hindi mo yung... Kaya sabi ng Panginoon Diyos, balikan natin to, sabi kaya nagulat silang lahat. His disciples remembered it, zeal for your house will consume me. Andun yung nag-aapoy, parang puso ng Panginoong Diyos. At sabi niya, the Jews then said to him, what sign do you show us as your authority for doing these things? And look at the answer. Jesus answered them, destroy this temple and in the days I will raise it up. And sabi niya, what? The Jews it took 40 years to build this temple and you will just raise it up in 3 days? Hindi lang naintindihan yung sinabi. But the disciples did. Sabi niya, he was speaking of the temple of his body. Sabi niya, so when he was raised from the dead, his disciples remembered that he said this, and they believed the scripture and the word which Jesus had spoken. Ano sinasabi niya? What sign? I am the authority. I will destroy this temple. Listen to the words. I will raise it up again. Meaning, siya ang magbubuhay sa kanyang sarili. He was telling them, I am God. I own this house. And I will build it again. Nagkakaintindihan po. Kaya parehong-pareho sa John chapter 10. For this reason, the Father loves me because I lay down my life so that I may take it again. Kusa niyang binibigay so that I may take it again. Napansin niyo po? Sabi niya ulit, no one has taken it away from me, but I lay it down, look at the words, on my own initiative. Hindi niyo ako mapapatay. Ibinibigay ko yung buhay ko on my date of death. Tama? And sabi niya, I have authority to lay it down and I have authority to take it up again. Parang sinasabi niya, eto, I am the source of life. I will give my life and I will bring it back to life again. Sabi niya, gusto niyo malaman authority ko? Mamamatay ako, bubuhayin ko sarili ko. Ako ngayon, the moment he lives again, that speaks so much about him. Nagkakaintindihan po? Ngayon, ito po ang nakakatuwa. Pag tingnan niyo po na mabuti, dahil itong si Jesus ay Diyos, para sa niya, I'm the source of life. Can you imagine? Here is the temple. Ano dapat ang meron sa temple? That is where you will meet God. Tama ba? Pero tingnan niyo po yung depravity ng tao. Sa bahay na mismo ng Diyos, anong ginagawa? Sarili pa rin ang iniisip. Ganon kasukdulan ang ating kasamaan. Tandaan niyo to ang wickedness ay hindi yung pagpatay, panggagahasa, pangangalunya. Hindi yun ang wickedness. Yung wickedness is, yung mga yun, sintomas lang. Ang wickedness is when you are preoccupied by yourself. Meaning sabihin, lahat ng anggulo ng buhay mo, puro sarili mo lang iniisip mo. Isipin mo, sa pagsamba sa Diyos, sarili pa rin ang iniisip. Kaya ho, ang sabi ng Lord, pati sa prayer, itong tinuro sa atin ng Panginoon Diyos, tinan nyo, maging sa prayer, when you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners. Tinan mo pag nagpe-pray ka, sino kausap? Hello? Sino? Si Lord. Tingnan mo si Lord na kausap mo, sarili pa rin ang iniisip, para makita nila ako. Ganito mag-pray. Sarili pa rin iniisip. Sabi ng Lord, grabe, sukdo lang sabi ng Lord, alam mo, ganito mag-pray. Sabi niya, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. Sabi dali sa may exclusivity kayo ng Diyos. In the midst of the congregation, pag nag-pray ka, kahit ang daming tao, dalawa lang kayo. Yung dalawa pa rin kayo, hindi mo iniintindi kung ano nangyari sa paligid. Kayong dalawa lang ng Diyos. Parang si David Brainerd, nagpe-pray, nakaluhod na ganyan sa loob ng tent. Pray siyang ganyan, Tapos yung ahas, tumating, pumasok. Sinusundan siya ng mga Indian kasi hindi naniniwala sa kanya ano siya, missionary siya ng Diyos. Nagpe-pray siyang ganyan. Yung ahas, talagang ready to strike na. Tuloy pa rin mag-pray. Inistab yung ahas. Yung ahas, sabi niya, bastos to, hindi namamansin, Makaalis na nga, umalis! Kasi sabi ngayon ng mga Indian, naku, makapangyarihan ang espiritu nito. Kasi hindi siya tinuka, lumayas yung ahas. Parang sinasabi niya, nung nananalangin siya, exclusive siya sa Diyos, wala akong pakialam sa mga nangyari dyan. Tingnan niyo mga nagpe-pray ngayon. Pag nagpe-pray, nagdadasal na ganyan, biglang may nalaglag na, ano ba yan? Ba't ang nalaglag dyan? Ingatan mo yung mahal-mahal niyan, Mag-ingat kayo, nagpe-pray ako. Ano ba? Minsan nagpe-pray yan, biglang titingin sa katabi. Ano sinasabi niya? Parang gano'n, ano ka ba? When you pray, it is exclusive between you and God. Yun ang punto ng Diyos. Ngayon, alam niyo ba, minsan ang tangin ng tao, pati sa prayer,
estilo nila. Papakinggan ako ni Lord pag marami akong sasabihin. Tingnan nyo. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. For they suppose that they will be heard for their many words. Look at this. So do not be like them. For your Father knows what you need before you ask Him. Now listen to this. If you really belong to my family, hindi nyo kailangan magpa-impress sa akin. Don't pray with many words na wala namang kabuluhan. Sabi niya, I listen to your prayers because I know your needs. I'm your Father. So anong purpose ng Diyos? Prayer is to bring honor and magnify God in our lives. Pag na-magnify ang Diyos, na-focus sa Diyos ang ating panalangin, ang Diyos lumalaki, lahat ng pangailangan natin biglang lumiliit, parang wala nang kwenta lahat ng ating mga problema. Nakuha niyo po? Kaya tingnan niyo sabi ng Lord, pray then in this way. Ito yung pattern. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Dito pa lang, isipin mo ang daming problema. Lord, una tatay kita eh. Pag bumaon yung kahulugan ng pagiging tatay natin ng Diyos, biglang ano bang wino-worry ko? Tatay ko siya eh. Pangalawa, He is in heaven. Itong pinaproblema kong present, alam niya na yung future. Alam niya na yung past. Alam niya na lahat. Anong kinakatakot ko? Kaya minsan, hanggat hindi bumabaon yan sa puso natin. Kasi sa panalangin natin, bagabag tayo sa maraming bagay. The reason why we need to focus our eyes on God first para malimutan, para lumiit lahat yung ating bagay sa paligid at lumaki ang Diyos. Nagkakaintindihan po? Naalala ko yan, there was a group prayer, ganyan. Tabi-tabi kami, paikot. Pag pray ko, nasa kanan. So we began to praise the Lord. So I was praising the Lord. I was thanking God. Sa kapupuri ko sa Panginoon, I was so focused on the greatness of God, nakalimutan ko yung prayer request na katabi ko. Alternate yun. So turn ko na, nakalimutan ko talaga. Sabi ko, Lord, thank you, because you know His needs. Ganyan. Parang bilang in-impress sa akin ng Diyos, pag-pray mo yung kanyang tax problem. So I prayed for his tax problem. Lord, salamat po. Alam ko, tutulungan mo sa kanyang problema sa kanyang income tax return. Kaya Panginoon, turuan mo siya, bigyan mo siya ng tamang accountant na tutulong sa kanya. After the prayer, biglang sabi sa akin ng katabi ko, paano mo nalaman yung problema ko sa tax? Hindi ko ba sinabi sa iyo ganun ba? Hindi ba yung prayer request mo? Hindi, sikreto ko yun eh. Sabi niya, bakit? Paano mo nalaman? Hindi ko kasi sinasabi kahit kanino yun eh. Naku, si God na yun. Kasi dahil focus ka na, mas alam ng Diyos yung totoong pangangailangan niya. Nakuha natin? Alam nyo, pag nakatagpo mo ang Diyos sa prayer, yung gusto mong tanggaping sagot sa panalangin, matanggap mo hindi na siya issue. Because God Himself is the answer to our prayers. Kaya marami nagrereklamo. Hindi totoo ang Diyos, hindi niya sinasagot ang prayer ko. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo siya nakakatagpo sa panalangin. You were just after receiving from Him. You are not really after God. And prayer is really being after God. Kaya pansinin nyo yung give us this day, dulo pa eh. At yung forgive us our debts, dulo pa eh. Bakit po? Kasi yung pangangailangan mo, ang liit na yan sa Diyos. Tapos yung forgive our sins, tingnan nyo once God is magnified, tingnan si Isaiah for example, when he saw the holiness of God, ano sabi niya? I am a ruined man. I am a man of unclean lips. What? Propeta? Man of unclean lips? Oo. And I belong to the people of unclean lips. Bigla mo makikita your nothingness. And then you will begin to appreciate the forgiveness that God gives you because of Jesus. Then, kaya dadali mo biglang, Lord, as we forgive those who have sinned against us. Hindi mo mapapray yung pangalawa kung hindi maliwanag sa yung pinatawad ka ng Diyos. Nasusundan po? Nagkakaintindihan tayo. Kaya po, alam niyo po, when answers are really not enough, always remember this. Jesus is the answer. Narinig niyo na itong kanta na to? Ewan ko kung familiar kayo. When answers aren't enough. Narinig niyo na yan? Kasi bata pa ako nung narinig ko ito eh. Nanilabiro lang. Christian na ako nung matanda-tanda na konti. Pero grabe to. Kahit ano pang kalalagayan mo, minsan alam mo na yung mga verses, alam mo okay na lahat. Pero listen to this song. Napaka-importante ito. Alam nyo, nung narinig ko ito, sobrang tuwan-tuwa ako kasi tama, Lord, ikaw ang sapat sa akin. Okay. Itutula ko muna ha. Para maintindihan nyo muna yung lyrics. Sabi niya, when you face the mountains of desperation, you have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. And sabi niya, and just when you thought you had it all together,
but knew every verse to get you through. Alam mo yung mga verses. But this time the sorrow broke more than just your heart. And reciting all those verses just won't do. Have you gone to that point in your life na parang hindi mo pa rin alam gagawin mo with all the verses that you knew? Nakakadinan po? And sabi niya, when answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to our prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge when answers aren't enough. He is there. Amen po. Gusto niyo marinig yung tono? Bili niyo yung CD. Ganito yan. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. Taas pala, no? When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Di pa tapos. Di bali na, hindi ko nakakantahin. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. Friends, God wants to share with you His victory. Kaya nga, when everything is not enough, God is enough. Amen po? Hindi ko makalimutan itong pangyayari ito. I was invited to solemnize a wedding in a country na hindi welcome ang Christianity. Sabi sa akin nung couple, habang nagpe-prepare ako, sabi niya, Pastor, paalala ko lang sa'yo, may mga bisita kami na na religious leader dito. Huwag mong bangkitin si Jesus sa kasal, ha? Sabi ko, ganun ba? O sige. Ang problema ko, di nagpe-pray akong ganyan. As I was worshiping the Lord, worship lang, I'm not saying anything. Pero sabi ng Diyos, banggitin mo ako, ha? Lord, bawal, baka mahuli ako. Makulong ako. I will be with you. Ha? Lord, kasama ka kita, pero nakakulong ako. Hirap yun. I will be with you. So sabi niya, sige Lord. So to make the long story short, during the wedding, I really kept on mentioning about Jesus. Not only mentioning Jesus, I was telling them that Jesus is God. Alam niyo, after the wedding, sabi ho, ang comment ng isa sa mga professing to be a Christian, how dare you speak Jesus in this place? You're not supposed to be mentioning His name. Siyempre, tahimik lang ako. But only to find out, nung malaman ko from the religious leaders, wow, that message is fantastic. Baliktad! Tapos, alam niyo, sinabi ng Diyos sa akin ganito, in general term na lang, para hindi, ayokong banggitin kasi yan. Tandaan mo to, walang communist country, walang Islamic country, walang Buddhist country, walang Catholic country. All countries are mine. Naintindihan po? Now, just in case, sabi niya, nakulong ka, that prison cell is also mine. At buti na lang, hindi niya ako pinayagang ilagay doon. Kaya alam niyo, hindi totoo, hindi welcome ang Panginoong Diyos sa bahay namin. Hindi welcome ang Panginoong Diyos sa opisina namin. Hindi welcome ang Diyos sa village namin. You are wrong. Your home is His. Your office is His. Your village is His. Everything is His. Kaya nga, huwag kang matakot. Diba? Just walk with Jesus. At alam nyo, anong promise ng Lord? Hindi Kanya pababayaan. Kaya alam nyo, the focus in everything that we do is always Him. Even during our fasting. Don't focus on your weakness. Don't focus on the feelings na baka magugutom ko, hindi ko kaya. Don't focus on that because fasting is not so much about food as it is about focus.
Fasting is not much about saying no to the body as it's about saying yes to the Spirit. Fasting is not about doing without. It is about looking within. And fasting is an outward response to an inward attitude and cry of the soul. Friends, you may feel that, Lord, hindi ko kaya, may sakit ako. I'm telling you, yes, you need to be responsible enough. But sometimes it is between you and the Lord. Hindi na issue ito ng sakit mo. It's just between you and God. If you are so spiritually hungry, if you are so intense in your needs, minsan you will choose even to fast, even at the needs na hindi mo kaya. Bakit? Tingnan niyo sabi ni Wesley Jewell, fasting is the biblical sense is choosing not to partake of the food because your spiritual hunger is so deep. Your determination, intercession, so intense. Your spiritual warfare so demanding that you have temporarily set aside even fleshly needs to give yourself to prayer and meditation. Bakit? Because first, let it be done unto you the Lord, with our eyes singly fixed on Him. Let our intention herein be this, and this alone, to glorify your Father, which is in heaven. Amen po? And alam nyo what makes us confident about this? Because the temple of the living God is the house of prayer. Yun ang challenge ng Diyos. Kaya, huwag kang matakot. Hindi ko makalimutan. Noon po, nagpapasig ako, sumusuka ako. Ang taas na hyperacidity, sobra. But somehow, one time, God challenged me, sabi niya, Bong, this time's between you and me. Sabi ko, Lord, mahal na mahal kita eh. Kaya lang, Lord, hindi ko talaga kaya, natatakot po ako. Alam, bait ng Diyos. I will sustain you. Natapos ko 1 week of fasting. Walang suka, walang hyperacidity. And in fact, up to today, magaling na ako sa hyperacidity ko. Why? Kasi yung Diyos, alam niya yung puso natin. Tingnan ninyo. Sabi ng Lord, tingnan nyo now when He was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in His name, observing His signs which He was doing. Now, but Jesus on His part was not entrusting Himself to them. Why? He knew all men. Sabi niya, and because He did not need anyone to testify concerning man, for He Himself knew what was in man. Ano sinasabi ni Jesus? You don't need to impress me. Just be honest to me. Just tell me exactly what you're feeling. You cannot back me. You cannot just tell me, katulad ng mama, sabi niya, Lord, how much is 1 million, how long is 1 million years to you? Sabi niya, a second. Sabi niya, wow, how about $1 million, Lord? It's just like a penny. Wow, Lord, can I ask for a penny? Sabi ni Lord, for a second. Kala mo maisahan mo si Lord, ha? Alam niya lahat. Hindi mo siya maiisahan. Nakuha ninyo, hindi mo maiisahan ng Diyos. Ngayon, ito po, since He knows everything, we come to Him with honesty. Sabi mo, Lord, Lord, hindi ko pala kaya to. Lord, natatakot po ako. Lord, ang sakit po talaga ng loob ko sa mamang. Tulungan niyo po ako. Lord, nahirapan talaga ako sa mga natutulog na ito. Tulungan mo ako. Sabihin mo. There's nothing wrong to tell God kasi hindi naman complain yun eh. It is just because you trust Him as your Father where you can open up all your concerns and issues to Him. Tama po? Worries, you can tell God. Yung struggles mo, Lord, I want to believe, but help me to overcome my unbelief. Just be honest to God. Naintindihan po natin. Hindi ko makalimutan, nung binata ako, hindi pa kami kasal ni Marinel. Maniwala kayo. Lumaki ako sa isang maruming kaisipan. Ang quiet time ko, pornographic. Naintindihan nyo? Tik-tik ang Bible ko noon. Nung naging Christian ako, siyempre pinaltan ng Diyos. Maniwala ka sa hindi ho madali. Nung naging magkasintahan ko kami, nag-aaral po ako, bigla ko susunduin ko po siya kung ano-ano naisip ko. Puro kasamaan. Hindi ko madetalye sa inyo na nakakahiya. Tapos sabi ko na, pray ako, Lord, tulungan mo ako. Ayoko po siyang halikan, ayoko po siyang yakapin. Ang dami kong pinagsasabi, sabi ni Lord, magpakatotoo ka. Ano totoo? Gusto po. Gusto ko po siyang halikan, gusto ko yakapin, gusto ko po siyang dalhin sa lugar na hindi karapat-dapat. Tulungan mo ako. Alam mo, doon ko lang naramdaman yung kakaibang pakiramdam na God help me, and you know what? Naiuwi ko siya ng walang bahid ng dungis o kulubot. At nung kinasal kami, umiiyak ako. Nagtataka nga sila, ba't ka umiiyak? Napikot ka ba? Ako, hindi. Umiiyak ako dahil hindi ako makapaniwala na mapipresent ko yung papapangasawa ko sa altar, sa dambana ng Diyos, nang walang bahid o anumang dungis o kulubot. Are you following? All by His grace.
Be honest to God. Nag-i-exam ka, Lord, tulungan mo ako, hindi po talaga ako marunong. Nasanay na po ako, mangopis sa katabi ko, tulungan mo ako. Just be, hindi yung, Lord, kahit anong pagsubok, kaya ko. Sa pangalan ninyo. Dadaan ka sa problema pag inaabot ka niyan. Kaya sabi ng Lord, tinan nyo, the sacrifices of God are broken spirit and a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Just pour out your heart to God. Okay? Now, tinan nyo sabi ng Lord, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabihin mo sa Kanya anong request mo. Ano yung worries mo? Hindi naman sinabi ng Lord na lahat ng request mo sasagutin niya. Hindi. Everything that's not good for you, hindi niya siyempre ibibigay. Tama? But one thing for sure, you know that God answered your prayer. You know why? Because, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your heart and your mind in Christ Jesus. When you are worried and when you're so concerned, you pray to God, tell everything to God your concerns. You know that God answered your prayer. Not because you have received what you're asking, because the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Kaya whenever you pray, wait for that peace to come. Hindi yung pag-pray kang gano'n. Tapos mamaya, lakad ka na naman. Hindi ko alam. Hindi. You pray. And until that peace of God comes into you, then you know. Kanina po, sa umaga, you know my struggles. I'm not good in English. Noon ako sa loob, Panginoong Diyos, lalabas na po ako. Natatakot po ako. Kinakabahan po ako sa mga kinig sa akin. Baka sa halip sila'y mabuhayan magpakamatay. Alam mo ang bait ng Diyos, pagkadilat ng mata ko, yung aking iPad nakabukas, you will not do the talking. My Spirit will do it for you. Pagkita kong pagkakita yung pagkapayapaan ng Diyos, pung! Paglabas ko. Bakit? Kasi alam mong sinagot ka ni God eh. Hindi ko pa nakikita yung mangyayari. Ang isa lang alam ko, the peace of God. Nagkakabinyan tayo. Now, kaya finally, let me tell you this. Jesus is pleased when we praise God in prayer. Jesus is pleased when we are honest to Him in prayer. Amen? Now, let me tell you this. He is pleased also to tell you this. Do not seek what you will eat and what you will drink, and do not keep worrying. For all these things, the nations of the world eagerly seek. But your Father knows that you need these things. Ano sinasabi ni God? If God is your Father, that's no longer your concern. Food, drinks, clothing, hindi mo concern yan. Concern ng tatay yan, tama ba? My children is not concerned for that. Those are my concerns. Kaya lang, binigay ko na kay Lord, concern na ni God yan. Magkakanidan tayo. Kaya, yung hindi nila tatay si God, lagi lang concern yan. Pero kung tatay mo si God, hindi mo yan concern. Ang concern mo, His kingdom. And all these things will be added unto you. Kaya do not be afraid, little flock. Look at this. Not only that God will provide you your food, your drinks, your clothing. Ano sabi niya? The Father has chosen gladly to give you the kingdom. That's our God. That's our Father. And that is what Jesus tried to explain to us. Amen po? Now, let me end. Ano sabi ng Lord? Tatay mo ba talaga si God? But as many as receive Him, to them, He gave the right to become God's children, even to those who believe in His name. Tayo pong lahat ay yumukot, tumikit. Now, it's between you and the Lord. Be honest to God. Kung hindi ka seryoso, hindi ka sigurado kung ikaw ay anak ng Diyos, dahil hindi ka sigurado sa relasyon mo kay Jesus Christ, then be honest. Sabi mo, Panginoong Isus, hindi ko pa po talaga naintindihan what it means to receive you as my Lord and my Savior. Panginoon, lagi ko po ito naririnig. Pero Panginoon, gusto ko po itong maging totoo sa akin. At Panginoon, alam ko namatay ka para sa akin. At alam kong nabuhay ka rin muli para bigyan ako ng bagong buhay. At Panginoong Isus, gusto ko po maging totoo kayo sa buhay ko. Kapagarian niyo po ako, Panginoong Isus. Kapatid, kung yan ang iniiyak ng puso mo, sabihin mo sa Panginoong Isus. He listens to you. Be honest to Him and He is pleased to listen to you. Come to Him with a broken heart and a contrite spirit. Huwag kang magmalaki. Be humble enough to admit your real spiritual condition. Naman, Lord, wala po ako talagang uhaw sa inyo. Tulungan mo naman po ako. Dahil alam kong kailangan kita. Just be honest to God. Thank you, God. Thank you, Lord. Panginoon, narinig niyo po yung mga taong totoong lumalapit sa inyo. Panginoon, inaamin ang pangailangan nila sa inyo.
Alam kong mahal mo sila, aming Ama. Kat Panginoon, ibunyag niyo po ang inyong sarili sa kanila. And for the rest of us here, Father God, I pray to really allow us, Father God, to know you and to have a personal experience of you, O God, na hindi po teorya, kundi maging makatotohanan ito sa buhay namin. Kat Panginoong Hesus, pagharian mo kami. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na tunay na matuto kaming magpuri sa iyong Ama at maging tapat sa inyo at makatotohanan sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoong Hesus, sapagkat alam pong nadinig niyong pangapanalangin namin. At tulungan niyo po, Panginoon, na maging mabuti kaming patotoo ng katunayan ninyo. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat pamilyang aming nire-represent. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. God bless you and good afternoon. Papuri sa Diyos sa paalala na tunay nga sa panalangin atin mararanasan at masasaksiyan ang laki ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa aming mga panauhin sa unang pagkakataon, nais po namin kayong imbitahin sa aming welcome center. Dito lang po sa aking gawing kanan, paglabas lang po ng pintuang ito. If you are led by the Lord to give, there are tithe boxes around the area. And if you want to be prayed for, there will be leaders who will love to pray for you. Let's all stand as we sing our last song. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Say church, come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. With our arms raised to heaven, come on. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Worship Jesus, sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Holy, holy. I want to see you. Worship Him. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Praise Jesus. Have a blessed Sunday, everyone. We hope to see you next week. God bless. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless and see you next time.